habang ang iba ay nagkakaroon ng kapangyarihan ng apoy. O kaya naman ay kuryente kapag nagbago sila ng anyo. Ako naman ay naging isang banta ng buhangin. Hindi lang ako hindi makagalaw. Ipinadala pa ako sa isang desyerto na walang katao-tao. Sa gitna ng aking kalungkutan at galit, hindi ko inaasahang nakakonekta ako sa isang evolution system. Hanggat patuloy akong lumalamon ng ibang mga nilalang, mapapalakas ko ang aking sarili. At natuklasan ko na ang buhay ko pala ay aabot ng 500 milyong taon. Kahit na magtiis lang ako, magiging pinakamalakas pa rin ako sa kontinenteng ito sa paglipas ng panahon. Noong una, sa level 1, ang laki ko ay kasinlaki lang ng isang kamao. Ang kaya ko lang kainin ay ang mga maliliit na langgam na dumadaan. Pero habang tumataas ang level ko, parami ng parami ang buhangin na kaya kong kontrolin. Mula sa maliliit na langgam, naging mga gagamba na ang mga biktima ko. Mga alakdan ng disyerto, at mga wolf lizard, sa loob ng 30 taon. Patuloy akong lumamon ng iba't ibang maliliit na nilalang. Sa ngayon, level 9 na ako. 700 energy points na lang ang kailangan ko para umabot sa level 10. Bilang isang banta ng buhangin, may kutob ako, na kung aabot ako sa level 10, siguradong isang malaking biyaya ang matatanggap ko. At sakto naman, naramdaman ko ang mahinang pagyanig mula sa malayo. Nakita ko ang isang hydra na mabilis na gumagalaw papunta sa direksyon ko. Bigla akong natuwa, alam kong ito na ang pagkakataon kong umabot sa level 10. Agad akong naghanda at nag-focus ng husto. Nang wala pang 1 metro ang layo nito sa akin, kinontrol ko ang buhangin para lunurin ito sa karagatan ng buhangin. Pero hindi tulad ng mga dati kong biktima ang hydra. Ang katawan nito ay kasing lapad ng isang malaking mangkok, at napakalakas. Sa isang iglap lang, 6 sa mga ulo ng hydra ang nakalabas na mula sa buhangin. Pero hindi ko ito binigyan ng pagkakataong makahinga. Isa pang tumpok ng buhangin ang ipinatama ko rito. At muling ibinaon ng hydra sa ilalim ng lupa. Bukod pa doon, iwinasiwas ko ang haliging buhangin at walang tigil na hinampas ang kahinaan ng 9-headed snake. Ang kamandag mula sa mga pangil nito ay bumulwak palabas. May mga kislap pa ng kuryente sa pagitan. Sa disyerto, sapat na ang lakas ng 9-headed snake. Bukod sa kamandag, kaya rin itong magbuga ng kuryente para pumatay ng biktima. Pero sa kasamaang palad, hindi lang ako immune sa kuryente, immune din ako sa lason. Lahat ng ito ay walang epekto sa akin. Pagkatapos ng kalahating oras, tuluyan nang nanghina ang 9-headed snake. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking likas na abilidad na pagsakmal. Agad na may lumitaw na berdeng usok na tinangay ng hangin. Tuluyan kong nilamon ang katawan ng 9-headed snake. Kasabay nito, nakatanggap ako ng isang abiso sa aking isipan. Binabati kita, host, narating mo na ang level 10. Ang iyong volume ay lumaki sa 4.2 metro kubiko. Ang saklaw ng atake ay tumaas sa 10 metro sa paligid. Nakakuha ng bagong talento, lifesteal. Lubos akong nasiyahan sa nakita ko. Ang pagtaas ng saklaw ng aking atake ay magdudulot ng hindi mabilang na pagkakataon para manghuli. At ang lifesteal ay magpapahintulot sa akin na mas lumakas habang tumatagal ang laban. Kapag isinama sa pagsakmal, sapat na ito para hindi ako matalo sa disyertong ito. Kung ikukumpara, ang 100 milyong taong dagdag sa buhay mula sa pag-level up na ito, ay parang hindi na gaanong kahanga-hanga. Sa ngayon, ang level 10 ay isang mahalagang antas. Pagdating sa level 20, malamang ay may matatanggap akong isa pang abilidad bilang gantimpala, kaya nagpatuloy akong magpalakas ng tahimik sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang level ko ay umabot na sa 11. 1,300 energy points na lang ang kulang para sa level 20. Hindi lang lumawak ang saklaw ng atake ko sa 30 metro sa paligid. Ang sarili kong volume ay malapit na sa 11 metro kubiko. Ang bigat na nalilikha ko kapag naniniksik ay umabot na sa nakakatakot na 16 na tonelada. Pero habang patuloy na lumalakas, may natuklasan din akong ilang problema. Iyon ay pagkatapos kong lamunin ang mga mahihinang nilalang. Pakaunti ng pakaunti ang enerhiyang nakukuha ko. Noong kara-rating ko pa lang sa level 10, ang pagpatay sa isang hydra ay nagbibigay sa akin ng 1,000 puntos ng enerhiya. Pero ngayon, ang pagpatay sa isang hydra ay wala pang 100 puntos ng enerhiya na ang bigay. At dahil doon, hindi ko na pinapatay at nilalamon ang mga hydra. Sa halip, sa paanan ng aking burol ng buhangin, naglagay ako ng ilang nag-aagaw buhay na hydra para gamitin silang pain sa mas malalakas na bibiktimahin. Bukod pa riyan, natuklasan ko rin ang isa pang misteryo sa dalawa kong kapangyarihan. Kahit na walang biktima, kapag ginamit ko ang aking kakayahang lumamon at sumipsip ng dugo, kaya ko pa rin lamunin ang buhangin sa paligid ko. Kapag walang mabiktima, nakakakuha ko ng humigit kumulang 5 puntos ng enerhiya bawat araw. Sa isang taon, nakakaipon din ako ng halos 1,800 puntos ng enerhiya. Kung ikukumpara sa 600 milyong taon kong buhay, masasabi kong panalo na ako kahit nakahiga lang. Bigla, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang napakalakas na presensya mula sa malayo. Isang Qian Qiongqi ang nakita kong papalapit, hakbang-hakbang, patungo sa burol ng buhangin. Walang tigil ang pag-agos ng dugong kulay kape at pula mula sa mga pakpak nito. Isang Qian Qiongqi na halatang sugatan at hindi makalipad. Malinaw ang layunin nito. Iyon ay ang mga nag-aagaw buhay na hydra sa ibabaw ng burol ng buhangin. Alam na alam kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. At sa mismong sandaling ang mga pangil ng Qian Qiongqi
ay lalapain na sana ang isang Hydra. Tinipon ko ang lahat ng butil ng buhangin sa aking katawan at buong lakas na ibinangga sa leeg ng Qian Qiongqi. Nang maramdaman ang paparating na panganib, marahas na ipinagaspas ng Qian Qiongqi ang mga pakpak nito. At pinatalsik ang lahat ng rumaragasang alon ng buhangin. Kung ibang bagay sana iyon, kahit pa isang makapal na bakal na plaka, ay tiyak na madudurog sa ilalim ng pambihirang lakas ng Qian Qiongqi. Pero malas niya, ako ang nakaharap niya. Walang tigil ang paggulong ng mga alon ng buhangin. Hindi nagtagal, natabunan ng buhangin ang mga kuko ng Qian Qiongqi. Tila nagalit ang Qian Qiongqi. Ibinuka nito ang bibig, at bumuga ng naglalagablab na mga alon ng apoy. Ang nakakapasong init ay tila tutunawin ang mga alon ng buhangin. Kahit na ang katawan ko ay isang tumpok lang ng buhangin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa sandaling ito. Walang tigil kung kinokontrol ang mga alon ng buhangin. At walang awang inihahampas sa mga vital point ng Qian Qiongqi. Samantala, may mainit na enerhiya na paulit-ulit na dumadaloy sa akin. Ito ang epekto ng aking abilidad na sumipsip ng lakas. Sa gitna ng aming paglalaban, sa bawat lakas na nawawala sa Qian Qiongqi, ay siya namang paglakas ko. Habang humihina siya, ako naman ang lumalakas. Sa wakas, pagkatapos ng halos kalahating oras, tuluyan nang nabaon sa karagatan ng buhangin ang Qian Qiongqi. At matagumpay ring umakyat sa level 20 ang antas ko. Bagamat hindi nadagdagan ang aking laki, bigat, o saklaw ng atake. Nakakuha naman ako ng 2 bagong kakayahan, ang pagbabagong anyo at ang pulpag. Ang pagbabagong anyo ay kayang baguhin ang sarili kong anyo para maging makulay na buhangin. Lumalaki ang aking sukat ng 10 beses. Bumibigat ang aking katawan ng 10 beses. At lumalawak ang saklaw ng aking atake ng 10 beses. Samantala, ang pulpag naman ay kayang kontrolin ng aking katawang buhangin para umikot ng napakabilis. Para makabuo ng isang kulungan mula sa impyerno. At agad na durugin ang kalaban sa loob nito. Walang duda, 2 napakalakas na abilidad. Ngayon, kahit pa isang nasa kasagsagan ng lakas na, Qian Qiongqi ang humarap sa akin. Kaya ko na siyang pulbasin. Habang tinitingnan ko ang system panel, biglang gumuho ang buong disyerto. Kumidlat at kumulog ng malakas. Sunod-sunod na mga ulap na hugis kabute ang pumailan lang mula sa lupa. Libo-libong dambuhalang gintong liwanag ang bumuhos mula sa langit. Ito na ang katapusan ng mundo. Namutla ako sa takot, maliban sa katapusan ng mundo. Wala na akong ibang maisip na salita para ilarawan ang tanawin sa harap ko. At sa sandaling iyon, isang napakalakas na hangin ang hamampes sa akin. Kahit pa mayroon akong dambuhalang katawan na may sukat na 11 metro kubiko. Pakiramdam ko ay anumang oras ay pwede akong tanggayin ng hangin. Hindi ako nagatubili at agad na ginamit ang pagbabagong anyo. Sa isang iglap, kumislap ang isang makulay na liwanag. Lumaki ng 10 beses ang aking katawan, at umabot ito sa nakakatakot na sukat na 110 metro kubiko. Nakita ko ang ilang kumpol ng nagniningning na gintong liwanag na bumabagsak mula sa langit. Na bumulusok pabagsak sa akin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa sobrang bilis nito, hindi na ako nakakilos pa. Some pain. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla akong napuno ng matinding pagtataka. Matapos akong tamaan ng gininto ang liwanag na ito. Tila lumakas ako, kaya naman, agad kong binuksan ang system para tingnan ang stats panel ko. At nakita kong biglang tumaas ng 3,000 puntos ang energy ko. Dahil kaya ito sa 3 kumpol ng gininto ang liwanag. Ang isang kumpol ng gininto ang liwanag ay naglalaman ng 1,000 puntos na energy. Nagulat ako at nag-alangan. May pakiramdam akong may malaking mangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, may 2 na namang kumpol ng gininto ang liwanag ang bumagsak mula sa langit. Papunta sa direksyon ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanlaban. Hinayaan ko lang na pumasok ang gininto ang liwanag sa aking katawang buhangin. Agad-agad, ang energy sa stats panel ko ay naging 12,300. Tama nga, naging mabigat ang dibdib ko. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag na ito, kapag tiningnan mula sa malayo, ay libo-libo. Sa ganito karaming gininto ang liwanag na bumabagsak. Gaano kalaking energy kaya ang nilalaman ng lahat ng ito? Kung may pakinabang sa akin ang gininto ang liwanag, malamang ay malaki rin ang epekto nito sa ibang mga nilalang. Ang pagbuhos ng ganito karaming gininto ang liwanag sa mundo, hindi kalabisang sabihin na isa itong malaking pagbabago. Pagkatapos ng gininto ang liwanag na ito, ang disyertong ito, at maging ang mundong ito, lahat ng lugar na naligo sa gininto ang liwanag ay magdaranas ng malaking pagbabago. Pagkatapos kong maging 7-colored sun, umabot na sa 300 metrong radius ang sakop ng atake ko. Sa loob ng sakop na ito, anumang gininto ang liwanag na bumagsak, ay agad kong hinihigop ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang 300 metrong radius, kumpara sa gininto ang liwanag na bumabagsak sa malawak na disyertong ito, ay napakaliit. Biglang may sumulpot na isang nakakabaliw na plano sa isip ko. Isang malakas na hangin ang hamampes sa akin. At sa pagkakataong ito, tuluyan na akong sumuko sa paglaban. Ang aking katawang buhangin ay tinangay at gumalaw kasama ng ihip ng hangin. Sa isang iglap, dahil sa pagtangay ng hangin, napadpad na ako daan-daang metro ang layo mula sa aking pwesto. At ang gininto ang liwanag na bumagsak sa loob ng daan-daang metrong sakop na ito. Basta't nasa loob ng sakop ng atake ng aking katawang buhangin, wala akong pinalampas.
Sunod-sunod na kimpal ng gininto ang liwanag ang aking sinipsip. Walang tigil sa paglaki ang aking enerhiya. Sa loob lamang ng ilang minuto, umakyat na ako sa level 21. Patuloy na bumuhos ang gininto ang liwanag. Habang ako na may walang habas na sumisipsip nito. Ang katawan nitong buhangin ay unti-unti ring tinatangay ng hangin palayo. Habang ako'y nalulunod sa galit dahil sa napakabilis na pagtaas ng aking lakas. Isang kimpal ng itim na liwanag ang biglang lumitaw sa gilid ng disyerto. Ako, si Neo Maulay, sa wakas ay nakarating na sa mundong ito. At naabutan ko pa itong pag-ulan ng biyaya mula sa mga bituin. Habang dahan-daang naglalaho ang itim na liwanag, isang masamang demonyo na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno ang lumitaw. Nakatayo ito sa gilid ng disyerto, habang naglalaway na nakatingin sa gininto ang liwanag sa loob nito. Sa nanlilisik nitong mapuputing mata ng baka, makikita ang matinding kasakiman. Bigla, isang malakas na aipo-aipo ang humagupit mula sa malayo. Nang makita ito ni Neo Maulay, kumuha siya ng isang maningning na perlas na jade mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya nang may pang-aalipusta, kung hindi lang dahil sa bigat ng mundong ito. Ang tunay kong lakas ay isang araw pa bago ko mailabas. Isang hamak na hangin, lalamunin lang kita sa isang higop. Kasabay ng pagbitaw ni Neo Maulay sa kanyang mga salita, ang maningning na perlas na jade ay biglang kuminang ng napakatindi. Ang humahagibis na hangin ay bigla na lang naglaho na parang bula.